Mabu! Hi! Yun, Mabu. Ang hinhin niya talaga. Yes. Pero welcome po sa programang Life Balance. Makakasama niyo po kami sa episode na ito with Kim Gomez. And with Gia Rafael. Yun, sa ngalan po ni Daryl Justin, kami po muna ang inyong makakasama para sa episode na ito na kung saan bagay na bagay talaga sana sa kanya yung topic. Pero bago yan, tayo po ay mapapanood at mapapakinggan sa DWIZ 82 Metro and Mega Manila, DWIZ News TV, DWIZ News website at Aliw Channel 23. Mapapakinggan at mapapanood naman kami via news website na www.dwiz882am.com at i-download ang aming DWIZ app na DWIZ882 sa inyong Android o iOS phone man yan. At saan pa Maliban kimi-kimi? dyan, live streaming naman po ang via DWIZ 882 Facebook page at YouTube channel. Huwag pong kalimutan na mag-like, follow, subscribe, share at comment your questions and reactions. Huwag violent reactions sa ating episode for today. Yun. Hindi lang today, every day. Yes. Wag nga naman violent reactions. Hoy, pero pwedeng-pwede. Welcome kayo na mag-drop ng inyong comments, lalo na kung meron kayong mga katanungan. Or lalo concern. na na Lalo gusto na sa nyong topic. ipatanong, idiretso nyo na sa mga doktor na makakasama natin kesa mag-Dr. Google pa kayo. Yes. Doon na tayo sa sigurado. At wala na kayong ibang hanapin pa kasi kasama naman natin dito palagi ang Makati Medical Center. Ang hospital with a heart, diba? With a heart, doon tayo sa may puso. Huwag tayong nagpa-search lang sa Google dahil hindi po sigurado mga nakikita natin dyan. Pero ito na nga, Kimi-Kimi. Sabi ko nga kanina, ang topic for today, bagay kay Daryl. Siya ang Bakit ganun, no? Yung gamit mga na walang- gamit to. Oo, yung mga wala dito, yun ang nasa topic sa ano. Yun yung nangangailangan talagang makinig directly. Yun yung absent. Oo, yung mga topic na to. Dahil wala muna si Daryl, kami po muna nga makikipag-usap sa ating mga espesyalista tungkol sa hoarseness. O yung in other words, ano ba ito? Pagkapaos? Siguro ano na rin to, no? Kasama na rin yung pananakit ng lalamunan. Yes. Since kaakibat, minsan nga doon na nag-start bago ka pa mapaos, Oo. masakit na siya Pero bago yan, confirm na natin kung ano ba yung mga iba pang dulot ng pamamaos. Kasama po natin ngayon si Doc Arsenio Cabungcal, ang ENT, Head and Neck Oncology Specialist mula nga po sa Makati Medical Center. Hi Doc, magandang araw. Hi. Magandang araw. Hello po Doc. You can call me Archie. Archie. Dr. Doc Archie. Doc yes. Archie. Ayun. Medyo mahaba kasi ang Doc Doc Arsenio. Doc Archie na lang. Yun. At least. Cute-cute lang ang nickname. Pero ito, Doc, simulan na natin. Pag sinabing horse or paos, ano po ba exactly ibig sabihin niya? Tsaka ano po bang main causes nun? Well, pag sinabi mong paos, parang, doc. Yung halos wala nang marinig. Yeah, marami siya, causes, Nagsisimula siya sa pinaka-common na cause na pagka nagkaroon ka ng ubo, sipon, minsan nga lagnat, trangkaso. Oh. Ano mga rereklamo? Doc, paos ako. Sakit lalamunan ko. Di ba? Nawawalan tayo ng boses. So, yun yung most common, viral. And then sa trabaho ninyo, meron tayong tinatawag na voice abuse na nagkukos ng pamamaos din. No? So maraming factors, from viruses, bacterial, infection, abuse ng voice. And syempre, yung pinakamalala is pagka naninigarilyo ka. So that can also cause hoarseness. No? And iba-iba yung varied causes yan. Isa rin po ba sa pagkapaos, Doc, yung pagkakanta ng matagal sa karaoke at sa pag-cheer ng ating mga Yes. Idol sa concerts. Yes. At saka sa mga UAAP games. Yun! Dati pag nanonood ako ng UAAP games, afterwards, paus na ako. No? Kasi pag nabubugbog yung vocal cords mo Vocal cords mo kasi is an organ na nagmo-move para gumawa ng boses mo. Siyempre, pag sigaw ka ng sigaw, galaw ng galaw yun. Bangga ng bangga sa isa't isa yun. At nagbubugbog siya. Nakakakalyo siya. Pwede mangyari yun. Sa lalamunan. May ganun po pala, may kalyo po sa lalamunan. Ibig sabihin, scar na siya. Sa umpisa, hindi pa siya kalyo. Ang nagsisimula siya na parang nabugbog, na-irritate, tapos mamamaga siya. So that can cause pamamaos o hoarseness. No? Pagka parati mong ginagamit, ina-abuse yung voice mo, then that can cause persistent or tuloy-tuloy na pamamaos. Sino ba yung mga kadalasang persistent? Dati tawag nila teacher's nodules. Nagkaka-nodule, nagkakakalyo. Pwede ring singer's nodules. Ay, wow.
Ngayon, marami tayong call center agents, di ba? Apo. Maghapon, tuloy-tuloy na nagsasalita. No? At persistent. Minsan may strain pa kayo. Pwede kayong magkaroon din ng hoarseness and nodules para sa vocal cords or kalyo sa vocal cords. Yun. Pero Dok, ito ba something na normal o bagay na dapat asahan lalo na kung galing kang sipon or concert o pwedeng sign po ito ng mas seryoso na kondisyon? Sa umpisa, pag panandalian lang, nagkaroon ka ng infection, yung ubo, sipon, trangkaso, tas namaos ka, kaakibat to, kasama to doon sa mga sintomas ng sakit ninyo. At kadalasan self-limiting to, nawawala din kung mapapansin nyo. Bibigyan kayong gamot ng doktor nyo, minsan supportive medicine, pag bacterial, pwede kayong bigyan ng antibiotic, nawawala yung pamamaos nyo. Ngayon, because of an abuse, na voice abuse na tuloy-tuloy siya, because of work, because of singing, because of different reasons, pag persistent siya, hindi nawawala, pwedeng vocal cord nodule, vocal cord polyps, or vocal cord cyst. Ngayon, may mga sabi mo, pwedeng maging delikado. Kung ang history ng pasyente, o yung pamumuhay niya, lakas niya manigarilyo, years and years of smoking, pwede siyang magkaroon ng hindi ka nais-nais na bukol na tutubo dun sa vocal cords. Kasi dun dadaan yung usok tsaka yung chemical sa paninigarilyo. So magkakaroon ng bukol doon. Una, maliit na bukol, konting paos, tapos patuloy na palala hanggang sa... Ang worst nun, pag lumaki yung bukol, syempre dalo yan ng hangin yun. Hindi siya makakahinga, parang... Yun. So kaya kailangan magpa-check up ka, lalo na kung high risk ka na magkaroon ng bukol sa vocal cords. And that would need further evaluation. Dok, same lang ba yung bukol na yan sa cyst na nabanggit nyo kanina or magkaiba pa po? Ang cyst kasi, usually benign siya. Pag sinabi mo kasi cyst, akala ng mga tao cancer o bukol na. Hindi. Cyst is actually parang bukol siyang bilog na may supot na may fluid sa loob. So pwede yun kasi may saliva, may mga fluid din sa vocal cords mo. May mga glands doon that create fluid, that produces fluid para moist siya. Otherwise, ang gaspang ng vocal cords mo. So pag naipon yun, naipit yun doon, magkakaroon siya ng vocal cord cyst. Pero not as often yan, mas madalas pa rin yung vocal cord nodules because of voice abuse. And lately nakakita kami maraming vocal cord cancers or laryngeal cancers. Dok, yung cyst ba at bukol, automatic dapat operahan agad or nadadaan pa sa gamot? Ang kagandahan naman dito, di ba ang dahilan voice abuse. So paano natin re-remedyohan yun? Bawasan ng pagsalita? Yes. So sa mga chismosa, bawasan ng pagchichismis. Narinig nyo yan. Yun ang pinakamahirap na Mahirap! sinasabi Lalo namin na sa marami siya natatanggap na impormasyon. Correct. Kakalat pa, iba-ibang version pa yan. Yung mga chismosa pala, kahit hindi kayo sumisigaw sa madalas pabulong nga yan, di ba? Yung mga uy, narinig mo ba? Di ba? Ganun lang. Sanay na sanay yan. High-speed data transfer nga yan, di ba? Usually, pagkakuha dito, lipat sa kabila, di ba? Pabulong lang yung mga yan, pero sabi nga ni Doc, sa mga chismosa dyan, tigil muna kung namamaos na. Kahit hindi kayo sumisigaw. So usually talaga, kung vocal cord nodule o yung pagkakalyo ng vocal cords mo, voice rest naman talaga yung first line. And kung mapapansin mo naman, with voice rest, nag-i-improve yung voice mo. But of course, yung most common talaga sa viral infection, rest lang talaga yon kasi self-limiting yun, mag-i-improve yung voice mo. Pero kung hindi gumagaling yung pamamaos mo at tuloy-tuloy, tapos malakas ka manigarilyo, mag-isip ka na baka mamaya may tumutubo ng bukol dun. Ang mahirap kasi sa vocal cords, hindi mo siya makikita. Yun nga po. Di ba? Kailangan Nandito kasi yun Yes, sa ilalim sa yun loob. So we use specialized equipment. May mga telescopes kami, may mga flexible scopes kami, dadaan sa ilong, papunta sa throat, para makita mo yung vocal cords gumagalaw. And then ma-assess mo yun. Kamusta yung movement ba nun? May bukol ba? Minsan wala ka naman bukol, pero namamaga siya. Kasi kung singer ka, mapapansin mo kagad yung changes in your voice. And with an endoscopic equipment, na meron kami sa Makati Med, yung mga video laryngoscopes, video stroboscopic equipment for assessing vocal cords, mahihimay natin yung finer movements ng vocal cords para ma-assess mo kung ano yung mga problema ng mga pasyenteng may ganito, pamamaos. Doc, may tanong po ako. Kung lagi ka naman nagsasalita pero pabulong, may Actually, chance po bang mapaos din ang isang tao? we work together with the speech and language pathologist or therapist, no? Kasi pag paus ka,
hindi lang minsan voice rest, minsan kailangan mo mag-therapy para ma-improve mo yung voice mo. And one of the things that they try to tell us is to avoid whispering. Oh, Kasi pag nag-whisper ka, anong ginagawa nun? Yung front part ng vocal cords mo, pinipilit niya mag-close. Yung back part, i-open up niya kasi para mahangin. Pag nag-whisper ka, airy ang bulong. Oo, airy, di ba? Opo. So mas lalo kumakayod yung harap. Okay. Eh dun sa pinakaharap, yung nagkakaroon na madalas sa kalyo. Kasi pag nagsasalita ka, Yun ang mas nagagasgas. yun ang mas nagagasgas. So when you whisper, the more na magagasgas pa yung front. So what we advise is just a relaxed way of talking. If you can avoid talking at all, voice rest, better. But if you can't, Ayun. just talk with a relaxed voice. Don't shout, don't whisper. Para ma-improve or para mag-resolve yung vocal cord nodule mo. Wala rin talaga ligtas sa mga chismosa kahit mag-whisper. Nasabihin ko pa lang eh. O, sa Pero- mga chismosa pala dyan. Pero favorite na mga ano yan. Ano yun, Doc? Pagka mag-asawang pupunta sa clinic, Ay, yung mabulungan. tapos merong vocal cord hoarseness or nodule yung misis, gustong-gusto ni mister, ang sasabihin namin. Minsan sasabihin namin, voice rest. Tapos mo, 2 weeks voice rest. Sasabihin ni mister sa likod, Tok, tagalan mo. 1 month. Tagalan mo para di magbunga nga. Para walang sermon, Dok. Oo. Pero ito, Dok, kanina ko pa to gustong tanungin eh. Bukod sa pagsigaw nga na yan, at bawal din pala yung pagbulong dahil nga may naiipit. Dok, yung lifestyle ano naman natin, kanya-kanya nating lifestyle, bukod sa smoking at drinking, nakaka-apekto po ba ang too much na pag-inom ng milk tea o ng mga kahit ano pang matatamis na malamig sa ating lalamunan? Mga colored drinks po. Actually kasi yung mga yan, irritants, that can cause irritation sa throat. Minsan yung tonsil natin, di ba, sabihin nila, Dok, uminom ako ng matamis, kumain ako ng chocolate, tapos sumakit lalamunan ako. Minsan irritant kasi yung sugar. So hindi siya hoarseness per se. So hindi siya nakaka-cause ng hoarseness. Ngayon, may ibang klaseng hoarseness, nabanggit mo yung ano, para nagiging hindi paos, pero parang hirap magsalita, parang hot potato voice tawag, para may laman doon sa laman. Parang may nakabara. No, yun, may bukol ka rin sa throat, pero hindi siya vocal cords. So, yung pag magkakabukol ka doon sa tonsil, sa dulong dila mo, sa lalamunan mo, that can cause voice changes also. So, it's not just hoarseness na, adak. Minsan pwedeng voice change mo, ganun sila magsalita. So, minsan inisip namin, may bukol doon. So, kailangan din masilip sila. At iba rin yung treatments kasi doon sa mga ganong kaso. Okay. Pero misnomer yung ano, pag may ininom kang ano, magpaos sugar. ka. Ay, hindi po. Ay, hindi. Kahit It can malamig. cause irritation, Irritation but hindi siya ka. infection. Okay. Safe. Sir, Doc, yung ano po, stress at kulang sa tulog, Naku po. nakaka-cause din po ba ang pagkakaroon ng hoarseness? Yes, kasi may component din na behavioral yung component ng hoarseness or change in voice, not person. Meron kasing dysphonia tawag namin, or change in voice. So that can also cause that. Psychiatric problems can cause that. Stress can cause that. Age, may dysphonia din. Pansin mo, di ba, paano magsalita mo na, Dok, paano ganito? So that's dysphonia. Changes in the muscle. Di ba, kung nagbabago yung paglalakad ng may edad, pati naman muscle din yung vocal cords eh. So that changes also. Pero Dok, since pinag-usapan na rin natin yung lack of sleep, yun bang, matagal ko na kasi itong itanong, curious ako, bakit po pag bagong gising or pansin ko pag gabi or pamadaling araw na, nag-iiba na yung boses ng mga tao, parang barado na yung lalamunan? Dryness po ba yan, Doc? Parang dry na. Pwedeng dryness can cause irritation as well. May bedroom voice. Ayun. Well, kasi, Bedroom voice. I guess part of it, kasi gusto mo nang matulog, ayaw mo nang magsigaw. Diba? Pero in general, pwede mo namang I think it's behavioral yung cause nun, but not so much sa hoarseness. Na, Okay. Pero yun nga, very important actually yung smoking as a cause of hoarseness, and that's very dangerous. Dapat mapacheck up mo yun, kasi cancer yun. Ito po, Doc, kapag yung isang tao ay matagal nang nagkaroon ng, matagal na nakapaos na siya, matagal na yung paos niya, ano yung dapat nilang gawin? Diretso na po ba kagad sa ENT doctor? Yes. Actually, kahit hindi pa matagal, first signs of pamamaos,
Pwede ka Kailangan na na magpa-check. mag-worry. Kasi hindi naman mag-worry, magpa-check naman. Huwag mo naman sila stokutin. Wala Pa-check lang lang. muna. Pa-check ka kasi kailangan namin ma-assess. Is it viral? Is it infection? Is it voice abuse related? Vocal cord nodule? Is it yung pwedeng beginning cancer or tumor dun sa vocal cords? And yun nga, sinisilip natin, naglalaryngoscopy kami. So in Makati Med, we have a ENT center na pwedeng silipin yung vocal cords mo. Hindi po masakit yung may parang telescope lang dadaan sa ilong, papunta sa vocal cords. Minsan nga ba nakikita ng mga pasyente, habang nagsasalita sila, gumagalaw yung vocal cords nila. Na-amaze pa sila. Pinapakanta pa namin minsan, tapos gumagalaw. Yung gano'n. So para makita mo yung causes. Kasi Pero, pag makita mo maliit pa lang na bukol, mas madaling gamutin. okay. Pero yun lang po ba talaga ang paraan? Ipapasok yung technology dun sa... Or may iba pa pong test. Wala eh. That's the only way. You have to directly visualize it, no? So, iba-ibang mga methods. May mirror exam, may parang dental mirror. But essentially, gusto mo makita yung voice box dito sa baba. Hindi siya pwede yung tinitingnan lang ng tongue depressor. Hindi kita yun. Hanggang baba hindi yun. abot. Hindi abot. Dok, eto, since alam ko karamihan talaga ganito yung ginagawa pinapalipas na lang, hinahayaan na lang gumaling. Or ang solusyon ng karamihan, inom ng maligamgam with asin. Yes. 'Di ba? Imumumog. Pero Dok, dapat bang tama ba yung ganong pamamaraan since yung nakasanayan yun ng karamihan Or dapat magpatingin talaga kaagad? Well, again, kung infection siya, viral infection, bacterial, syempre, salt water gargle. Sa warm saline gargle should be enough. Plus yung mga ibang commercially available na gargles natin. Pwede naman yon. Kaya lang, yun usually mawawala yun. Within a week, mawawala yung pamamaos mo. Pero pag persistent, hanap ka na ng Patingin doctor, na talaga. pa-check mo na. Kasi nasa ilalim yun Tsaka hindi lang yun. Kagaya sabi ko, voice changes can also be cause for alarm or signal na kailangan mo pa-check yung throat mo, baka may tumutubo dun. Dok, yung mga spray, effective ba yun o hindi siya, o temporary lang para mawala ang dryness? It provides relief during the time na may sakit ka. Siyempre kung viral infection, di ba, self-limiting yan. Pero habang may viral infection ka, pag gumagamit ka ng spray, mas comfortable ka, less painful, mas masarap sa bibig, no? At saka minsan may mga spray naman talaga na bacterial antiviral properties, no? So nakakatulong din siya. Okay. Pero Dok, kung kanina galing tayo sa check-up, treatments naman po, ano pong, may options po ba? Marami po bang options dyan? May options, no? First and foremost is behavioral, voice rest. Pagkatapos ng voice rest, meron kang therapy, rehabilitation with speech and language therapist. Pag hindi nag-i-improve doon, syempre, once ma-determine natin kung may vocal cord nodule, cyst, or polyp, hindi nag-work, then we have to do surgeries. May mga laser surgeries tayong available na naka-magnify, kita-kita mo yung maliliit na nodules, tatanggal natin. So those are options. Ngayon, pag cancer, syempre, that involves surgery, no? So operahan mo. Yun yung mga tinatanggal yung voice box at times, tapos may butas sila sa leeg. Ayun po. Kasi cancer, iba-ibang levels, no? Pag maliit lang yung cancer, pwedeng i-laser. Pag medyo maliit, pwede namin tanggal part of the larynx. Pag sobrang laki ng bukol, then you have to remove the whole larynx. And then you see these patients, ito yung may butas dito. Hindi sila makasalita na kasi tanggal na yung voice box. Dito sila hihinga. So that's why important na i-avoid mo yung causes this, which is smoking. Advocate kami talaga to no smoking at all. Ngayon so yung vape ang problem namin. Ayun, sabi wala namang Hindi pa na- pagkakaiba yun, Dok Exactly. So in the next few years, tingin ko, na ngayon nagsuuso yung vape, tingin ko makikita natin yung effect talaga ng vaping. So, ibig sabihin, Dok, yung mga naninigarilyo, sila yung pinaka-prone na matanggalan ng voice box. Yes. Actually, nasa kahon sila. Nakikita ko yung ibang mga... Marami po, oo. Nandun yung mga Usually, ano pictures. bang, yung kamay, tsaka paang madalas nakikita ko sa mga boxes Pero ng minsan tanggal sigarilyo. yung dila, tanggal yan. Kasi lahat ng Pati areas. dila. Pwede, magkaroon ka ng cancer dila. Di ba? Cancer ng throat. Tonsils, throat, dulo ng dila, lalamunan, pababa, voice box, pwede yan. Ang dami palang effects ng paninigarilyo. Kala ko yung ano lang, loob lang, Hindi. panalalamunan. Doc, yung sinabi niyo po kanina, yung kailangan bawasan yung larynx kapag may nakitang bukol or something. May epekto rin po ba yun? Mababawasan po ba yung pagsasalita ng isang tao? Pagka yung mga nodules, tapos microsurgery, laser microsurgery, very minimal yung change ng voice from the normal. Okay. Pag cancer, at medyo malaki, doon maapektuhan. Talaga pwede kang, kung minimal, meron kaming conservation laryngectomies na procedures.
part of the larynx yung tatanggalin, mapapaos yung pasyente. Pero makasalita siya. Pag malaki yung cancer ng larynx, then you have to do a total laryngectomy or larynx, yung voice box, tatanggalin mo. Yun talaga wala siyang voice. Then, may mga iba, yun yung minsan kakabit Opo, yung yung nag-vibrate. Yan. Yung medyo tunog robot na. Yun. Hello, ako po si ganito. Maraming ganon. May iba, esophageal speech to me, lunok silang hangin, tapos didighay nila para makasalita sila. So those are alternative types of speech pag na-laryngectomy sila. Ano yun, Doc? Natatanggal po ba yun? Yung device na binanggit nyo kanina lang? Ano natatanggal? Yung tunog robot? Hindi, kasi ano yun eh. Outside nakabit na Pag hindi talaga. hindi, outside yun, kakabit mo dito. Okay. Battery operated. Pagka hindi mo ginamit, yung, Okay. pag kinabit mo dito, May switch naman po yun, Doc. may switch. Oo. Okay. Okay. Kasi nakita ko lang yun din, meron sa isang Pinoy dito din na meron din siyang Ako din may cancer. kilalang. Tanggal na. Siya lang ang nakikita kong Pinoy na may gumagamit ng ganong klaseng kilala device. ko rin siya. Ayun. Oo. Yun po. Yun lang naman. Grabe. Kaya Grabe. kailangan ang epekto. preventive is very important. Ang daming effects ng pag-yosi pala. Sila pala yung pinaka-prone na matanggalan ng voice box. Uy, ang laking niyan na, lalo na kung working ka. Oo. Ang laki ng effect niyan. Ay, lalo na ngayon may mga estudyante. The simplest lang. Hipak ng hipak. Paano mo sasabihin kung sa kabababa sa jeepney driver pag natanggal yung voice box mo? nga po. Yung ganun kasimple lang issue Mahirap sa kanila. mag-express. Oh. Ano? Sira ang hanap buhay kapag kaganyan. Sira ang hanap buhay, pag-aaral. Lalo na ngayon, nakikita ko pabata po ng pabata ang mga nagyoyosi. Mabilis lang kasi mabilis sa tindahan. Yun na nga, kahit nagmamahal siya na nagmamahal, bakit afford na afford pa rin ng karamihan? Oo. Yun po, Doc. Regarding po sa vape, sa ngayon po ba wala pa po bang na-diagnosis na may reason? Wala pa tayong straight outright na direct na vape laryngeal cancer. Pero nakakakita na kami ng mga sira yung buong baga Opo, yun. Dahil sa vape. dahil sa vape. Yung iba. Pero doon din dumadaan yung vape eh. Yes. Dadaan sa vocal cords bago umabot sa baga eh. Yan yung paniniwala ng mga tao na na mas better ang vape kesa sa sigarilyo. Sabi daw. Kaya yung iba yun yung pinaniniwalaan, kaya nga yung iba alam ko ginagawang from sigarilyo, nagve-vape para mabawasan yung Alternative. paninigarilyo. Oo. Hindi nila alam, pare-pareho lang pala ng effects. Chemical pa rin yun. Yes. Eh, paano naman po, Doc, yung alternative ng cigarettes? Yung mga ibang klaseng brand, yung less nicotine daw po. Yung, para lang mabawasan ng kanilang kaadikan sa sigarilyo. May iba kasi nicotine patches, di ba? Ayun. Para ma-wean off sila sa smoking. And that's guided by the pulmonologist na Okay. mga ibang specialty. How about po yung mga dinidikit sa... Dito. Nakakita na po Nakita ko na rin ako noon. Parang chiclet. Opo. Usually sa nilagay ibang doon. bansa siya ginagamit Yes. eh. So, bago pa lang siya eh. So, makikita mo later on kung ano yung effect niya. Bago May lang. bago na namang pag-aaralan pala. Oo. Diyos ko. Pero marami pa kaming tanong ni Kimi kahit na hindi kami naninigarilyo. Inaawat na kami. Inaawat na kami dito. Magbabalik po ang programang Life Balance. Mabu! Hi! Hey, nagbabalik po ang programang Life Balance. Kasama po pa rin po natin si Doc Arsenio o Archie Kabungkal, ang isang ENT, Head and Neck Oncology Specialist mula sa Makati Medical Center, a hospital with a heart. May puso. Doon tayo sa may puso. Pero ito na nga, balikan na natin yung mga tanong natin kanina. Pero, nagpa-meeting ka ba kayo na hindi? Wala. Hindi, no? Kasi inawat kasi tayo kagad. Gusto kong tanungin yung pinag-uusapan off-air. Oo. May pinag-uusapan kami dito dahil tayo ay may audience na muntik sanang itabi, pero di pwede yan, di pwede. Pero Ayan. dahil sa kanya naalala ko yung gusto kong itanong, Dok, totoo ba o karamihan sa mga naging pasyente na na-encounter ninyo, totoong sinasabi na hindi madaling tumigil sa paninigarilyo? Yung iba talagang paunti-unti lang. Tingin ko, mahirap talaga mag-stop ng smoking. Parati nila sinasabi, kasi addictive siya eh. Yung components, nicotine, etc., yung chemical components are addictive. So, very difficult mag-stop for them. But then, iba-iba eh. May iba parang cold turkey, tigil na lang nila. Kasi natauhan sila. Diba? Wala nyo lang sino yung nandun. Naka-block siya. So, natatauhan sila because of different reasons, no? Merong important sa buhay nila na ayaw nilang mangyari yung mga nakikita nila doon sa kahon ng pakete ng sigarilyo. May iba, sinasabi nila, slowly nila ititigil. Pero parang
base sa mga nakikita kong pasyente, parang walang scientific basis, pero parang mas effective pagka natauhan sila tapos cold turkey, they stop it, rather than slowly. Usually, pag slowly, hindi eh. Tutuloy-tuloy lang yung konti-konti or they'll shift to other things na nakakatulong sa kanila. Wait lang. Sige lang, go. Sandali. Pero naglilin na pala tayo sa Yossi masyado. Pero okay lang, connected pa rin Connected naman siya. Oo. Important naman siya. In connection din po sa paninigarilyo, Doc, yung second-hand smoking. Kasama yun. Ay. Kaya minsan, ang tinatamaan yung asawa. Nagkaka-cancer yung asawa, yung pamilya, especially for heavy smokers. So doon pala mapapaisip ka na dapat na hindi lang ikaw yung naapektuhan, pamilya mo maapektuhan din. Totoo ba, Dok? Mas mas malala rin yung epekto sa second-hand smokers? Pareho lang yung effect niya. Pwede ka magka-cancer pa rin. Cancer po, specifically dito po sa throat din. Sa amin, sa head and neck, pwedeng anywhere na kung saan ka mag-i-inhale ng smoke. So pwede rin sa ilong. Pwede sa ilong, sa throat, sa lalamunan, sa dila, sa bibig, at saka sa larynx. No? Oh my Kasi God. lahat yun carcinogenic hanggang lungs. Kasi doon ang Bilang second-hand smokers, tigil nyo na yan. Damay kami Yes. na hindi naninigarilyo. Ang sakit kaya sa ilong ng amoy, ng usok. Yung iba sanay na kasi nga, yung Oo. lugar nila kasi, Masakit sa ilong, parang nanunusok yung yung usok ng ng sigarilyo. Pero wala, immunity na lang talaga dahil sa iba, araw-araw humihipak. Yung iba nga, isang pakpa kada araw. Or dalawa pa, kapag ka... kapag Pag nakakainom. nakakainom. Tandaan nyo, paninigarilyo at sa pag-inom ng Tumingin ka alak, kasi eh. synergistic yun. Double whammy na Double yun. whammy. Oo. Pero eto, Doc, medyo humiwalay na tayo sa paninigarilyo. Or baka, I think mababanggit pa rin siya mamaya sa iba pang mga katanungan. Pero Doc, since araw-araw nga natin ginagamit yung mga boses natin, imposibleng hindi. Kahit ano pang trabaho mo, magsasalita at magsasalita ka. Paano ba talaga yung tamang pamamaraan para alagaan ang boses? Dapat hindi ka nagsisigaw. Kung ang trabaho mo talaga is dependent on voice, dapat pag hindi ka nagtatrabaho, ipapahinga mo yung boses mo para makarecover yung voice box mo. So kung kayo, maghapon nagsasalita kayo, pag uwi nyo, pagtapos nyo, pahinga kayo, huwag kayo masyadong magsasalita. Huwag sisigaw, yung mga ganon. At alagaan, pag nagkakasakit, alagaan yung voice box din. Kung may viral infection ka, upper respiratory tract infection ka, tapos sa papaos ka, tapos daldal ka pa ng daldal, di lalo may injure o mabubugbog yung voice box mo. Okay. Eto, ano naman po yung mga hindi dapat gawin kapag ang isang tao ay paos? Huwag kong magsasalita na masyado, lalo mong pabugbugin yun. So, kunyari, galing ka sa isang UAAP game, intense yung labanan ng UP Ateneo, di syempre, sigaw ka ng sigaw. Diba? Tapos, pansinin mo, lahat ng lumalabas dun, medyo paos, diba? Garalgal. I can relate. Tapos, pagtapos nyo, nanigarilyo ka pa, nag-inuman pa kayo, nagsigawan pa kayo ulit. Celebrate pa yan. So, hindi siya healthy for the voice box. Ay, paano naman po yung pag-inom ng mga tea? Or Ginger lang, ginger tea. Ginger tea, yung mga Actually, ganun warm, sa labat. comforts your throat, di ba? Maging komportable ka, alleviates the swelling of the throat, but hindi naman pumapasok sa voice box natin yung liquid. Kasi pag pumasok doon, masasamid ka, mauubo ka, mag-aspirate ka. Essentially, pumapasok naman siya sa esophagus. But the warmth in that area provides comfort. Dok, yung pag-inom ng tubig bilang lagi naman talaga siyang ina-advise sa araw-araw, lalo na kapag mainit. Meron ba siyang magagandang epekto sa health ng voice natin na hindi natin alam? Hydration, kasama siya sa treatment namin for hoarseness. Kasi pag dry yung throat mo, mas madaling ma-injure yung voice box mo. Also, isa pang hindi natin nababanggit, reflux, pangangasim ng tiyan. Ay, yung asin. Laryngopharyngeal reflux, that can cause hoarseness also. So, minsan hanap ng causes, yung pala may reflux yung pasyente. And the treatment is controlling the reflux. So, that's one. Pagdating sa hydration ba, Dok, dapat bawal ang malamig? Yung iba kasi, they prefer warm and room air. Ano ba tawag dun? Parang room temp. Lukewarm. Maligamgam. Maligamgam. Tama But essentially, hindi nga dumadaan naman dun sa voice box mo yung Okay. temperature. More on So, sa muscles lang. Sa muscles, marerelax yung muscles. So, it doesn't matter po kung anong Malamig ba temperatura? Hindi masyado. Hindi pa rin. Okay. Safe.
Kasi may ibang matigas ang ulo kahit masakit lalamunan, malamig at malamig pa din. May isa pa akong hindi nababanggit. Minsan may bosyo, goiter, tapos biglang Ay. mapapaos. Uy. Ibig sabihin, hindi yung goiter niya, hindi simpleng goiter. Pwedeng cancer pala yun. Kaya napapaos siya, napaparalyze yung isang vocal cords. So maraming causes for hoarseness. And that's really the reason why kailangan mo magpa-check up kung may changes ka sa voice. May epekto rin po pala kapag may pre-existing na kayong nararamdaman. For example, goiter. Yes. Yan. Pag cancer pala yung goiter mo, kinain yung nerve na nagpapagalaw ng voice mo, mapapaos ka. Okay. Pero, ayun nga. Ay, Dok, ito pala, may nabanggit po kayo kanina, no, na hindi mo naman makikita eh. Paus ka lang, pero hindi mo nakikita kung ano nangyari sa loob ng katawan mo. So, ibig sabihin, Dok, kailan ka ba dapat magpatingin na? Pag paus ka, tapos hindi nawawala yung paus mo, Mga gaano po yun katagal? within a week. Within a siguro. week lang, Kasi okay. dapat viral infections should resolve in a week's time eh. Diba? So, pa-check Okay. mo na. Eh kung nagsisigaw ka tapos hindi nagre-resolve in a week's time, pa-check mo na para masilip namin. Okay. Ito naman, Dok, marami pong ay, ito na nga yun. Ay, ano na to, Mythbuster na to. Dapat i-reserve na natin to sa dulo mamaya. Oo. Ay, ito na, yung ibang Mythbuster natin mamaya, Dok, ito yung mga naitanong na kanina na pwede rin naman nating pasadaan ulit at i-debunk nyo naman po. Lalo na yung mga paniniwala ng karamihan na kinukuha lang naman nila sa Google usually. At saka sabi ng kapitbahay. Yes. At sabi ng mga magulang na minsan hindi mo na ma-question kasi yun yung nakasanayan at minsan umi-effect naman talaga. Oo. So, mamaya i-debunk natin yan kasama si Doc. At magbabalik po mamaya nga sa pagbabalik namin sa Life Balance. Mabu! Hi! Ha? Ang bilis mo. Kasi malapit na tayo matapos eh. Pero meron pa pala nito. Ay, oo nga. No. Dito na natin ipasok. Dito na natin ipasok. Oo. Pwede naman yun, di ba? Sige. Bago po tayo mag-start para sa huling parte ng ating episode ngayong araw, panoorin at pakinggan po ang aming life hack for today. At para sa ating health tip for today, alam mo bang may benepisyo ang paglalagay ng konting asin sa inuming tubig sa umaga? Oo, of course. Isang maliit na kurot lang sa baso ng tubig at marami na itong kalakip na benefits. Una, nakakatulong ito para ma-replenish ang minerals na nawawala sa katawan habang natutulog ka. Pangalawa, mas epektibo itong mag-hydrate kaysa sa plain water lang. Simple lang kailangan mong gawin. Ihanda ang tubig, dagdagan ng isang kurot ng asin, haluin at inumin bago ka mag-almusal. Hindi lang ito sa pagiging hydrated kundi ready na rin ang katawan mo sa araw na puno ng energy. Kaya sa susunod, subukan mo ang salted water ritual sa umaga. Maliit na tip, malaking impact sa hydration at energy mo. At yan ang ating health tip for today. At yan ang ating life hack for today. Naway may napulot na tungkol sa mga aral na dapat nyong malaman tungkol sa pag-aalaga ng lalamunan. Pero bago tayo mag-start sa ating pagde-debunk ng mga paniniwala nating mga Pilipino tungkol sa voice health, Kimi, itanong mo na ang tinanong mo off-air. Oo nga, lagi na lang doon nakakuha lagi. No, yung sa Totoo, live. actually. Doc, may kaibahan po ba yung pagkapaos ng isang matanda o isang adult sa isang bata? Meron. Kasi sa adult, marami kang isipin. Pwedeng dahil sa smoking, pwedeng dahil sa voice abuse, no? Pwedeng infection. Sa bata, kadalasan naman na nakikita natin pamamaos is related to infection, yung upper respiratory tract infection, which is ubo, sipon. So may kaakibat na pamamaos yan. Okay. Ang kagandahan lang dito is self-limiting siya. Kung virus siya, antayin mo lang mawala. Kung bacterial siya, bibigay kami ng antibiotics for that. Bihirang-bihira kami makakita naman ng mga vocal cord nodules sa bata. No? Ang challenge, sabi ko nga kanina, challenging i-evaluate ang vocal cords ng bata. Una, kasi malikot sila. Paano mo lalagyan ng telescope or endoscope para makita mo yung vocal cords nila, voice box nila. So, iba-iba yung mga kailangan namin i-prepare pag mag-examine kami ng bata compared sa matanda. So ano po yun? Kailangan po bang i-sedate yung bata? Minsan, kailangan mo i-sedate pag hindi cooperative yung bata. It really all depends. May mga bata kami, 10 years old, cooperative. So, nasisilip namin. Pero Hindi pag naman sila natatakot, Doc?
May iba natatakot, may iba makita lang naka-white coat, nagwawala na. Diba? So it depends on your assessment when you see them at the clinic. Oo. So yung test na gagawin sa kanila, Doc, same lang sa adults? Essentially, yung goal mo, masilip mo yung vocal cords Same na kung same lang. kinakailangan. Okay. But then, fortunately nga, bihira naman yung persistent hoarseness sa kids. Pero eto na nga, medyo mag-lean na tayo papunta sa ating Mythbusters. Since galing na tayo sa kids nga, Doc, na sabi nyo, bihira na makakita kayo ng pasyente na mga bata na napapaos. Ibig sabihin ba nun? Kasi di ba usually mga bata yung mahilig sa tsokolate, matamis, candy, na pinaniwalaan ng marami na nakakapaos or nakakasakit na lalamunan. Ibig sabihin ba nun, Doc, hindi talaga nagkukos ng pagkapaos ang matatamis na pagkain at o inumin? Usually, yung pagkadalasan pagka kumain ng chocolate, matamis, ang masakit yung throat. Usually, yung tonsils minsan lumalaki, yung throat namamaga, mainly because of irritation. No? So, hindi siya infection. Nagkakataon siguro na nahawa siya sa iba at that time na kumain siyang chocolate na may viral infection din yan. No? Nagkakahawaan sila, the common viruses. So, Kaya namamaga. sinisi si chocolate. Yes, Yun lang. Pero some may allergy to chocolate pala, kaya nagkukos. No? Isa rin po yun sa pagkapaos, yung allergy kung sakali nakakain sila. Hindi pause yung parang, alam mo yun, Hoarseness. sabihin masakit na lalamunan nila after kumain. Pero hindi sila napapaos. Okay. How about daw po yung kapag paus na ako, kunyari, tapos iinom lang ako ng salabat o kalamansi, okay na? Totoo po ba yun? Pwede naman, kasi kagaya nun, kung swelling lang yung cause ng pamamaos mo, namamagala yung vocal cords mo, and that salabat is warm and causes anti-inflammatory, o nawawala yung pamamaga, and that causes relief. Eto, Doc, pasadahan natin ulit yung maraming nagsasabi or iba nga napapatunayan pa raw na ang pagkapaos normal lang daw at kusa rin namang nawawala. Hindi na raw kailangan ng gamutan. Pwede yun. Kung viral infection, pwede siya. No? So, self-limiting. But then again, you have to be aware na baka hindi pala siya viral infection, nodule, polyp, or bukol na cancer that can cause that. Or kailangan mo rin assess, baka mamaya ibang parts pala ng throat ang may bukol, like your tonsil area. Pwede magka-cancer ng tonsil. Pwede magka-cancer ng throat, ng tongue. Yun. So, kailangan ma-assess mo rin. Kaya importante magpa-check up. Yun. Okay. Doc, paano naman po kapag yung mga singer o taong mahilig sumigaw lang ang nagiging paos? True ba yun, Doc? Totoo po ba yun? Kaya nga may singers nodules, teachers nodules. Sabi ko, kailangan dagdagan natin call center nodules. Kasi kadalasan talaga, it's the voice abuse that's causing the hoarseness. Sobrang gumagalaw yung vocal cords mo na nagkakakalyo sila. Namamaga, nagkakakalyo. Parang yan, sulat ka ng sulat, nagkakakalyo ka din. Actually, meron na. See? Elementary pa lang. It's the same concept. Eto naman, Doc. Eto. Akala ng marami, simpleng sipon o sore throat lang ang dahilan ng paos. Pero pwede rin po ba itong senyales ng mas seryosong sakit? Kagaya na pinag-usapan natin kanina, yes. Pwede pala siyang throat cancer or laryngeal cancer. Ito, So, which Doc. is serious. Of course. Ang pagkapaos daw po ay sa paninigarilyo o acid reflux. Mawawala rin ba yun kapag tumigil na o kailangan pa rin magpatingin sa doktor? Pag napaos ka na, naninigarilyo ka, kailangan mo na magpa-check. Kasi baka may bukol ka na. How about po sa acid reflux? Acid reflux, kailangan pa rin pa-check. Kailangan natin siguraduhin na it's because of reflux. May mga signs kami nakikita sa endoscopy na nag-point towards sa reflux and magbibigyan namin ng gamot. At ang ano nun, matagal yung gamutan kasi ng laryngopharyngeal reflux. Matagal po O, siya. may bibigyan ng gamot to prevent acid going up to your throat. Kasi na-irritate ng acid o na-injure ng acid yung lalamunan mo, causing hoarseness. Okay. Eto, Doc, basta kaya pang magsalita hanggat may naririnig pang boses o may lumalabas pang boses, go lang. Salita lang ng salita, hindi kailangan magpahinga. Kailangan mo na magpahinga. First line nga is voice stress, di ba? Yun. So, kailangan mo ipahinga yung vocal cords mo para mawala yung kalyo, yung inflammation, yung pamamaga. Yun. Eto na, mga huling messages na lang, Doc. Para sa mga, hindi, dito muna tayo. Early check-ups, Doc. Ano po bang magagawa nun para maiwasan yung mga more serious na conditions o voice problems? Always. Early detection, better outcomes in terms of treatment. Kung vocal cord nodule man siya na benign, because of voice abuse, the earlier ma-advise kayo, voice rest. Or kung kinakailangan, phono-microsurgery with laser, no, para matanggal kung kinakailangan. And of course,
Pag cancer siya, the smaller the cancer, the easier it is to treat. Pag maliit siya, ang tatanggalin lang a part of your vocal cords or larynx. Pag malaki siya, pwedeng hindi kayo makahinga at mauuwi sa tatanggalin lahat ng voice box nyo. Magkakaroon kayo ng butas dito. Hindi na kayo makakahinga, hindi kayo makakaamoy. Alam mo yun, pagka tinanggal yung voice box mo, yung pati pala yun. Paano ka ba umaamoy? Sisingot ka, di ba? Yung simplest sensation of smell mawawala. Kailangan mo mag-ganon kasi wala ka pang singhot. Nandito na yung hinga mo. So, kailangan mong lumapit sa mismong Tapos gaganunin mo. Okay. Parang nagluluto. Ganun inaamoy yun, di ba? Pero wala Pag kang pang nagluluto. Oh my God. Ang daming maapektuhan pala ng simpleng no? Pagka Dok, may wala ng tanong boses. lang po ako dun sa after po ba ng pagtanggal ng larynx or voice box, may other medication pa po ba? Magkasailalim pa po ba yung pasyente sa chemo? It depends on the stage ng cancer. Pero if the higher the stage, kailangan mag-radiation treatment. Usually 7 weeks yun, 5 days a week for 7 weeks. Plus chemotherapy if needed every 3 weeks during the radiation. It's not a very easy regimen for the patients kasi natutuyo yung lalamunan, nagsusugat, nagmumucositis, nagsusugat, ano yung tawag doon? Singaw, nagsisingaw yung buong singaw. bibig. Hindi siya so kaya important pa rin to preventive Ganun na rin po ba ang treatment kapag maliit lang yung tinanggal sa larynx or sa voice box? O kung cancer siya, kung maliit lang, pwede ka mag-avoid ng radiation and chemo. That's why important yung early detection. Okay. So na yung doc, puro series of check-ups na po. Yes. Parati ko sinasabi sa patients ko, part and parcel of cancer treatment is not just the surgery, hindi lang chemotherapy, hindi lang radiation. After that, kasama ang surveillance. So, lifelong partners tayo, sasabihin ko sa pasyente. Una, every month, kailangan mag-follow up. Kasi mataas pa yung chances of recurrence. Tridorang cancer, so pwedeng bumalik yan. Habang tumatagal, pwedeng yearly na lang ang follow-up mo. Tawag ko sa anniversary namin. May anniversary rin kami ng pasyente namin. Ang So sweet once naman. a year, sabi kasi ng mga ko sa akin, Doc, anniversary natin. Oo. So, may regalo din po kayo sa bawat isa, Doc? Saan tayo nga akong pansit? Wala ko na akong pansit. Anib dapat may handa. So hindi natatapos ang cancer care or cancer treatment with just the surgery, radiation, chemo, and surveillance. No? Even yung after survival Opo, is kahit very po ba important ganun? also. Kasi pag nagsusurvive sila from cancer, they experience the side effects of the surgery, more the radiation, long-term side effects of radiation and chemotherapy. Diba? So, kailangan ma-address din yung mga yun. Okay. Ito last question na lang, sorry. Yung surveillance ba, Dok, may kasabay na gamutan? May iniinom pang gamot? Opo. In general, wala naman kapag surveillance Okay. na. Check up. Endoscopies is one. Titingnan mo syempre yung vocal cords, yung larynx, kung nandun pa yung larynx na iniwan mo, conservation laryngectomy. So titingnan mo kung may tumutong bukol. PET CT scan, MRI, CT scan na regular. So lahat to meron kami sa Makati Med naman. Yun. Available po yung lahat sa Makati. Sa Makati Med. Sabi nga parang one-stop shop ang Makati Medical Center. Yes. Kompleto na lahat. 'Di ba? Hindi ka na pahihirapang magpalipat-lipat ng clinic, ng ospital. Andun ka na lang sa isang facility. Isang lugar lang. From Oo. diagnostics to treatment Yes. and rehabilitation. Yun, kompleto na. Hindi ka na maghahanap sa iba't iba pa. Kasi hassle nga naman ka talaga sa panahon ngayon. Na lalo na kung nagko-commute ka, palipat-lipat ka pa. May ibang ospital kasi na walang ganitong klaseng machine. Kailangan pa pumunta sa ibang lugar. Tama. Ayan. Sa kanila, sa Makati Med, high-tech na. Kompleto. Oo, nakakapag-adapt sa Yes. modernization. Yan. Eto na, Doc, last na lang po. Message na lang po sa lahat na ini-ignore o binabaliwala yung pagkapaos na naramdaman nila ngayon. Okay. Siyempre, voice care is very important. Huwag kayong sisigaw ng sisigaw unless necessary. Iwasan din yung bulong ng bulong kasi nakaka-irritate din. At saka kung profession nyo talagang magsalita, doon kayo habang nagtatrabaho, magsalita kayo. Pero pag may panahon kayo magpahinga, pahinga nyo. So yun. Pag napaus naman kayo because of voice abuse, kailangan nyo magpa-check sa doctor so we can assess, take a look. Sabi nga namin kanina, nasa ilalim po yun ng lalamunan. Kailangan namin ng specialized endoscopes and cameras to see that. So kapag naninigarilyo ka naman, tigil mo na yan. Kasi ayaw mo umabot na mapaus ka at may cancer ka na pala ng voice box, vocal cords. And that would mean surgeries na mawawala, possible na mawala yung boses mo. Ayun. Itong Ayan. episode na to, actually, hindi lang para sa
general people, kundi Sa lahat. nakasentro rin actually sa mga naninigarilyo. Isang paalala na hindi lang ang loob o ang pangloob na parte ng katawan ninyo ang apektado, pati na rin yung boses ninyo na ginagamit natin for expression. At kung ayaw nyong mapagastos, di ba, i-save na po natin yung mga pabarya-baryang pinambibili natin ng sigarilyo. Hanggat sa totoo maaga lang. pa. Sabi nga itigil na hanggat kahit wag nang hintayin yung pamamaos. Kasi kapag ka namaos na may iba nang ibig sabihin yun na dapat magpatingin ka na. At ngayon nga po natutunan natin yung mga yan, no? Sa lahat mula kay Dr. Arsenio Cabungcal, isang ENT, Head and Neck Oncology Specialist mula again sa Makati Medical Center, a hospital with a heart. Doc, maraming salamat po sa episode na ito. Maraming salamat po sa oras ninyo at sa knowledge. Lalo na po at isang mainit na usapin ngayon ng paninigarilyo at ang mga vape na rin. Dahil ginagawa ang alternative yan ng mga gusto nang tumigil. Doc, thank you so much for your you po, time. Doc Archie. Thank you. At yun nga, Kimi, natapos isang oras din yun na bitin actually kasi marami pa talaga tayong dapat explore. Pero natapos na naman nga po ang isang oras ng ating pagsama-sama upang tulungan ang bawat isa na magkaroon ng life balance. Huwag kakalimutan na saluhan kami tuwing Lunes hanggang Biyernes 6 to 7 p.m. Kaya naman mapapanood po kami at mapapakinggan ang Life Balance sa DWIZ 882, DWIZ News FM regional stations, DWIZ News TV at sa social media platforms via live streaming. Maraming salamat sa aming mga nakaagapay sa broadcast na ito, ang ating cameraman, TOC Audio Tech, TV production at social media. Magkita-kita po tayo bukas. Ako po, si Gia Rafaela. At sa ngalan po ni Daryl Justin, ako po si Kim Gomez. At ito po ang DWIZ Life Balance. At abangan po ang susunod na programa sa DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Bye!